one of the very reasons why Ate Gay is truly iconic is because the late great national artist for film and broadcast arts, Mm. si Nora Honor, isa siya talaga sa mga impersonators na nirerespeto Mm. at pinapanood ng original na Ate Gay. Bago namin simulan ang aming chikahan, in fairness sa our BB, ang ganda-ganda ng pagkakagawa mo, Christian. We love you. And thank you so much sa photos, of course, to our Miss Danny. Di ba? Ang social-social namin dalawa doon sa aming bagong opening payanig. At ito na nga, para sa aming medium round, pag-uusapan namin si Ate Gay. Mare, ano makasabi mo sa katotohanan na binalik si Ate Gay sa ospital at ngayon sa tubo na raw pinapakain? That is so saddening. Mhm. I thought uh, he was recuperating well. I Mhm. thought wala na yung tumor sa leeg niya, di Mhm. ba? I thought she's bound to a healthful A healthy life oo, na. a healthy life na. Oo. Parang and now you're telling me na sa tubo na Mm. pinapakain. Why is that so? Sa reports kasi na aming nasagap is that marami siyang source sa loob ng bibig niya Mm. which is an after effect or a side effect of the treatment that she underwent. Mm. So parang maraming singaw yung loob ng bibig niya, hindi siya makakain. Hindi siya makalunok, hindi siya makasubo. So nagpapunta siya sa ospital at to remedy, papagalingin muna yung mga source inside her bibig. Mm. So, para makakain siya, nalagyan siya ng tubo. Through the mouth. Oh, Hindi ko alam di kung ang ba? tubo through the mouth or kung paano, kung sa Mm-mm. gilid, sa loob ng bibig, or whatsoever. Oo. Basta, sa tubo na pinapadaan yung pagkain niya. Mm. For her to of course, to, So, nasa ospital pa siya until now? oo. Wala na? Hindi, nasa ospital pa siya until now. Until now? Oo. So it's Kasi, a long, as a long journey, magandang Mm-mm. matagal. Siyempre, pag nagkaroon ka ng singaw sa loob ng bibig at marami, matagal na gamutan yun, matagal na antibiotics, matagal na kung ano-ano. Oo. Siyempre, check, double check, triple check kung bakit ka nagka-source. Dapat Mm. cancer-free ka na. Mm-mm. Diba? That's what they proclaimed, right? Yeah. That she is cancer-free and that dapat nga magkakaroon na siya ng parang Thanksgiving concert, di ba? Mm. Before the year ends. Oo. But now, she has to go there. We just wish for Ate Gay to get well. We are sending her all the love, all the light, and all the prayers. Oo, tsaka parang kasi one of the comedians that people love is Ate Gay. Yes. Kasi she was never ballistic in her comedy. Mm-mm. Wala siyang panlalait na Mm-mm. yung papatawa lang siya Mm-mm. on her own na walang walang nilalait na from the audience Yes, yung yes. ganon, di ba? Oo. May kilala ka bang ganon? Charot! Ay! Diyos ko! Yung yung nagre-rain ng uri ngayon, ganda ng uri ng comedy. Talaga? Kasi I've never seen his comedy Di eh. ba? Napanood ko siya Oo. dati sa isang comedy bar, ganoon talaga siya. Ah. Yung nagre-rain ng uring bakla ngayon. Talagang mas malala siyang manlait sa comedy bar. I have not seen Di ba him. nung mga I have unang, not di seen ba nung her. unang sigwada niya nga sa pangmalakas yung palatuntunan, ganoon rin siya, di ba? Nag-lay low na lang. Pero sa comedy bar nung pinanggalingan, napanood ko siya dati. Talagang malala. At talaga nanghaharbat yun ng datok. Ay, grabe ka naman. Oo, humihingi talaga sa mga parokyano, lalo na yung mga Hapones na dumadating. Paglalaro-laro ng Jesuses, siya humihingi ng lapad. Napanood ko yun, no? Those were her, struggling days niya yun. Pero talagang yung comedy Siguro niya, by this time, na yun? Wala na yun. siguro nga hindi na siya ganun ngayon. Pero doon siya nanggaling. Kaya kung makukumpara mo, yung comedy ni Ate Gay at yung comedy na nagre-rain ng uri, mas gusto ko rin yung comedy ni Ate Gay. Kasi si Ate Gay, napanood ko one time lang sa the library, sa Malate. Yung comedy niya malinis, Oo. walang Oo. walang foul, walang Oo. walang lait, walang Oo. di ba? Oo. Talagang Saka yung, siya. what is so funny about her is yung mash-up niya. Oo, yun Diba? talagang trademark niya yun Oo. di ba na Dalawang magkaibang kanta pa at saka kasamahin. hindi mo
hindi mo mapo-foresee kung ano yung the next lyrics, how Oo. it will Kung go, 'di ba? paano niya pagkakawingin yung dalawang magkaibang kanta, pero Oo. magkatunog na At magkatunog. saka from English to Tagalog or Tagalog. Tagalog to English. Mm. Ay, I mean, it takes a genius to do that Yes. sa comedy, 'di ba? Oo. Parang yun ang naging forte niya, yun ang naging ano Yun niya. ang Siya naging nagpauso nun. that made her iconic. And Mm. also, one of the very reasons why Ate Gay is truly iconic is because the late great national artist for film and broadcast arts, Mm. si Nora Honor, isa siya talaga sa mga impersonators na nirerespeto Mm. at pinapanood ng original na Ate Gay. Yeah. Diba? Tatlo lang sila eh. Yeah. Si Terry Si Honor? Tere Honor yung isa, may isa pa, I forgot the name. Oo, yung But isa. number one si Ate Gay. Mm. Na talagang, at ang maganda kay Ate Gay, nakakanta niya yung Oo, mga kanta ni Nora Honor oo. na katunog ng superstar. Yeah. Na hindi nagagawa ni Terry Honor at hindi Mm. nagagawa ng isa pang impersonator. Mm. Kaya kumaga sa top tier ng mga impersonators si Ate Gay, Siya number 1. number one si Ate Gay. Mm. Di ba, if you hear her sing the floor contemplation theme song, Oo. Iba ning, yun, pati vibrato ni Nora Carry Honor, niya, oo. carry niya. At Iba. nakakanta din yung kanta ng buo. Kapag Napanood ko siya kinanta niya ng buo yun sa isang show. ano yun parang national anthem for the OFWs, 'di ba? Yes, Kasi oo. it's a very a touching song, 'di ba? Oo. Kaya maraming nagmamahal kay Ate Gay. So we wish na tong panibagong pinagdadaanan niya ay mas maikli Mm. at mas marami pa ring walang sawang tumulong. But of course, the greatest gift we could always give Ate Gay, prayers. Yeah. Iba talaga, prayers can move mountains. Alex and I are living proofs that prayers do work. Dahil meron rin po kami mga pinagdaang mga karamdaman, pero look at us. Refreshing, devastatingly beautiful. Ay, kakaloka ang At higit sa lahat, addictive. maraming nanonood sa The Titi Show. Diba? May nagtatanong nga pala sa akin, Mari, before we even go to the next topic, Mm. bakit daw tayo naging season 20 na? Marami kasi hindi nakaka-understand na, Pangatlong taon na natin. oo nga, aside from pangatlong taon na natin, sa Amerika po kasi, ang isang programa 13 ay 13 episodes. Doon mo namin pinattern Mm. ang kada episode ng The Titi Show. Yeah. So, isang episode, kunya episode 1, may 13 episodes yon. Mm. So, sa 3 taon namin, nakaka-20 episodes na po kami. I-multiply nyo na lang yon para makita Hindi, nakaka-20 kung season. season na kami. Mm. So, sa kada season, may 13 episodes. Mm. So, bilangin nyo na kung ilang 13 nyo. Kung gano'n na karami ang aming naging show. Mm. We are grateful kasi po, may mga panahon na mabilis ang pag-akit ng subscription. Mm. May panahon na mabagal ang pagdating ng subscription. Pero what remains constant is, lagi pong may nagsusubscribe. Yeah. Number 2, we are also proud of the fact na dumadami na po ang trolls namin. From my last count, 7 na po sila. Sa akin kasi, para pag-aksayahan nyo ng panahon ang The Kitty Show, that means what we say matter. What we are saying are truths na hindi nyo matanggap-tanggap at hindi nyo mabata-bata. Kaya akala nyo, sa pamamagitan ng panlalait na sa amin, papatol kami sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga nanlalait sa aming pagkatao, sa aming mga isinusuot, sa aming kabaklaan. Yeah. Tanggap po namin yon. Ang hindi katanggap-tanggap ay kayo na mga troll na gusto nyo kaming pagkakitaan. Kasi kung papatulan namin kayo online, kikita kayo because of us. At saka, I mean, we don't stoop down to animals. Hello. My God. You belong to the zoo and you want us to feed you? Hello. And you want us to be your source of living? The nerve! Diba? Parang Nakakaloka. sa amin, hindi niyo po alam na hindi po kami pinulot lang ng mga suka entertainment writers. Kami po ay nakapag-aral. Siya po sa Polytechnic PUP. University of the Philippines. Ako po sa Far Eastern University. Anong kurso mo, Mare? Journalism. Journalism. Ako, Mass Communications.
Kami po ay hindi lang pinanday sa pagsusulat sa mga tabloid, nagsulat rin po kami sa broadsheet. Si Argis po ang original bringer of scoops sa anong dyaryo dati? Manila Times. Manila Times. Ako po ay nagsusulat sa Daily Tribune as contributor before, naging Manila Standard, ngayon Daily Tribune. Magkasama po kami ng Daily Tribune. At si Alex po ay naging patnugot ng pinakamagandang tabloid in terms of layout. Ano ang dyaryo mo dati, Mars? Tanod. Tanod. Oo. Diba? I've come full circle as a writer. I was twice editor of Tanod and Pinoy Parazzi. Mhm. I was the first one to give Pep their first First scoop. The first tawag dito, broadsheet I Wrote for? wrote for was Manila Bulletin. Mhm. And then, no, Manila No, Times. Manila Bulletin. Bulletin. Daily Inquirer. And now, Daily Tribune. So, diba? Again, sa mga troll namin na nanonood, so alam nyo na kung saan kami nanggaling, hindi po kami pinulit sa putik, hindi kami galing sa kanal, at mas lalong hindi kami pinalaki sa pansitan o sa kangkungan. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me sa may kumaring Ultra Maldita, Hello. and you are watching The Kitty Show, Tarayana Talakian Showbiz Edition.